Mag-umpisa. Ang hilingin ko po, yung politiko ang hihilingin sa inyo ay boto. Ang hilingin ko po ay, ang hinihiling ng Diyos ay pakikinig. Okay. Yung puso ninyo. Okay. So, para lumakas po tayo. And then sa fellowship mamaya, so yung apat na church na nagsama-sama po dito, fellowship, napakahalaga po. Maring once a year, 2 year, once a year, 2 years a year, yung schedule po natin. Kaya, ah, yung iba ay nagpaliban, so sayang naman. Okay. Ah, akala nila siyempre para sayang naman yung pera kinikita pag mag-absent ako. Pero kukunin ng Diyos lahat po yun pag sa araw ng gawain po niya. Okay, ang pagpapala ay mula sa salita ng Diyos at sa unahin natin siya. Lahat ng bagay ay daragdag natin niya sa atin lahat. Okay, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Kami ay hindi karapat dapat sa biyaya ng Diyos na ang Panginoon ang nagdadala sa aming mga kasalanan doon sa cross. At binayaran po ang lahat naming mga kasalanan, ang aming mga kasalanan doon sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Nilinis mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan at pinatawad ang aming mga kasalanan magpawalang hanggan. Kaya kami Panginoon ay nakalapit na sa aming Diyos. Ginawa po ninyong mga anak ng Diyos at tagapagmana ng aming Diyos. Alam po namin malapit na ang aming Panginoon babalik. Natupad na po ang mga propesya na makarating ang magandang balita, ang kaharian ng Diyos sa kaduduluhan ng lupa. At ang lahat ng mga tanda ay matagal na po namin nasaksihan. Kaya napakahalaga po ang aming Kristiyanong pamumuhay na maayos habang sa kunting panahon na lang na natitira sa aming buhay. Tulungan mo po ang mga nanay at tatay na mamuhay ayon sa inyong kalooban sa natitira po namin panahon na hindi po kami mabahiran ng makasalimbutang bagay na humihila sa amin upang hindi po kami makagawa sa kalooban ng Diyos na sanhi sa aming sa pagkadismaya ng Panginoon sa pagharap po namin sa Kanya. Kaya tulungan mo po ang mga magagawa ng Diyos, mga parent na tatayo at gagawa at magsisikap na maayos buhay Kristiyano. Salamat Panginoon sa pagkakataon. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento sa aming pag-aaral. At ang Banal na Espiritu ay magtitiwala po kami na magbukas sa aming mga puso upang bababa sa aming mga puso ang salita ng Diyos. At uuwi po kami na masaya, may kagalakan. At kami, Panginoon, ay gagawa at gagawin ang ano po ang aming napakinggan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Sa simula hanggang matapos, kami nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Okay. So, buksan po natin ating Biblia sa awit 37, verse 3 to 7. Awit chapter 37, verse 3 to 7. So, lahat naman siguro po ay ligtas na po dito. Sino pa hindi masyado nakaunawa sa kaligtasan? So, magpa-counseling po kayo. Kasi ako, itong ating pag-aaralan ay para sa mga taong ligtas lang. Okay, sa mga taong ligtas lang. Pag hindi po kayo naligtas, hindi po nyo ito maintindihan. Kasi ito ay pamumuhay Kristiyano. Kaya, may mga newcomers ata dito nung bunga ng ating summer retreat. Meron po ba? Taas ang kamay. Okay, salamat po. Mapalad po kayo. Napasama po kayo hindi sa bagong reliyon ha. Hindi tayo nagbago ng reliyon. Kundi napasama po kayo sa mananahan sa langit. So, sa mga pamilyang ng tinubos ng dugo ng Diyos na makasama sa langit. Okay. Okay, so salitan po tayo. Pero kukunti lang naman ito, sabay-sabay na lang. Dandahan lang ha. Okay, dandahan lang po tayong babasa. Okay, sabay-sabay po tayo na dandahan, walang paunahan.
Okay, verse 3 to 7. Okay, so dandahan lang po. 1, 2, 3. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay mapanirahan sa lupain at matagtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso ay ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya ay gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay niyang gawa ng liwanag. At ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang magbalisa sa guminhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Okay? So, napakahalaga po ito. Yung kukunin po natin dito yung pinakamahalagang verse at i-apply po natin sa ating pamumuhay Kristiyano. Verse 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan. Verse 4, sa Panginoon ay ikaw ay magpakaligaya. At ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Verse 7, itong apat na verse 5, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Okay? At siya'y gagawa. Verse 7, so itong apat na verse, ay napakahalaga po ito. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at magtiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Okay? So, yung mga punto lang po, kinukuha po natin. Okay, so, itong apat na verse na ito, napakahalaga sa ating pamumuhay Kristiyano. Okay? Kung mapansin po ninyo dyan, paulit-ulit po yung magtiwala at saka ipagkatiwala. So, mahalaga po, partner po yan. Okay? Magtiwala at saka ipagkatiwala. Okay? Yung part ng Diyos, pagkatiwalaan po natin. Yung part po natin ay ipagkatiwala po ng ang ating buhay. So, kung hindi po ganon ang ating puso doon sa Panginoon, imposible po makagawa po tayo ng mabuti sa Panginoon. Okay? Lahat po na ito, hindi po natin magagawa kung wala po yung pagtitiwala at ipagkatiwala. Okay? So, yung pamumuhay Kristiyano po ay dito po napapaloob. Yung pagtitiwala sa Panginoon at saka ipagkatiwala. Siguro naman, lahat naman tayo naka-attend ng Bible Seminar, nabasa natin ang Biblia na ang Diyos ay buhay. Okay? Buhay ang Diyos at lumikha ng lahat ng bagay. Okay? Kung sa science, ang Diyos ay hindi masukat ang kanyang kapangyarihan, pero siya yung lumikha. Sa kalawakan, mayroong mga galaxy o thousand o million of galaxy. Okay, ang mga bituin na hindi mabilang ng katulad ng buhangin sa dagat. So sino lang po ang makagawa nun? Makapangyarihang Diyos. And then, bawat kinakain natin ay nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapakain sa atin. Siya po ang nagdudugtong ng ating buhay araw-araw, minuto-minuto. Okay? Minuto-minuto, segundo, araw-araw. So, ang pinakamahalaga sa ating buhay Kristiyano hanggang sa pagbabalik niya or darating man tayo sa kamatayan, hindi po natin ito babaguhin. Hindi po tayo magbabago ng pagkakilala sa ating Panginoon, di ba? Yung mga naligtas. So, hindi po pwede maligtas ang tao kung hindi nila kilala ang Diyos. Kaya sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. Maliban doon, wala pong maligtas. So, mahalaga po yung kilalanin ang Diyos. At kung hindi po natin kilala ang Diyos, hindi po
tayo kalugdan ng Diyos. Okay? So, kung kilala natin ang Diyos, pwede po natin ipagkatiwala ang ating buhay. Okay? At yung pagtitiwala. So, yung pagtiwala sa Panginoon ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano habang nabubuhay po tayo dito sa mundo. So bakit po kailangan ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon? Okay. Dahil siya po ay tapat. So ang tao, minsan tapat. So madalas hindi. Pero Diyos, okay, ni minsan hindi siya nagkakamali o hindi siya nagkakamali. Lagi siyang tapat. Okay? Lagi siyang tapat. Okay? Laging tapat ang kanyang salita. Okay? Laging siyang tapat. Kaya minsan kasi ang ating isip, puso minsan dahil sa bumagsak minsan tayo sa mga alalahanin sa buhay, mga problema, parang iniisip natin yung Panginoon ay anlayo. Tama po ba? Anlayo. Anlayo sa atin ang Panginoon. Kaya yung anlayo din yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Okay? Kaya hindi po malugod ang Diyos doon sa atin. Kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, saan po tayo magtitiwala? Sa tao na lang. Yan ang delikado or ikinalulungkot ng Panginoon. Halimbawa, sa mga anak, yung mga anak ninyo, kung sa kapitbahay humihingi ng pagkain, humihingi ng pira, maramdaman nating mga magulang? Okay, nakakahiya. Okay, nakakahiya. Okay? So, magalit tayo. Nakakahiya ka. Okay? Ako ang tatay mo. Ako ang nanay mo. Bakit doon ka sa kapitbahay nangingi? Kaya nakakahiya. Ganon din po ang Diyos. Noong naligtas po tayo, naging ama po natin ang Diyos. Tandaan po natin maigi. So, hindi lang si Propeta Isaiah sa chapter 7, verse 14, na nagsabi, yung ipapanganak ng isang birhin ay tatawaging Emmanuel. And then, natupad po siya sa panahon, after 700 years, sa Matthew chapter 1, verse 23, isang babaeng birhin na manganganak na isang lalaki at siya tatawaging Emmanuel. So huwag po ninyo kalimutan. Huwag po natin kalimutan, the God is the Emmanuel. So ang Diyos ay Emmanuel. Hindi po yung malayo siya sa atin. Emmanuel po siya. Nasa ating puso. Okay? Minuto-minuto, oras-oras. Okay? Araw-araw. So Emmanuel po siya. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay kasama ko, malayo sa akin. Kasama ko. So huwag po ninyo mag-miss ang ating pananampalataya doon dahil sa maraming alalahanin sa buhay. Pagdating ng mga alalahanin, sakit, karamdaman, kakulangan, problema, okay, parang binagsakan ka na ng mundo. Okay? Dahil sa nakalimutan natin the God is Emmanuel. Kapag pananampalatayanan po natin yung Diyos, okay, na siya Emmanuel, kaya po natin ipagkatiwala ang ating buhay. Tama. Kaya nating magagawa natin magtiwala sa Kanya. Tama po ba? So yung nagtitiwala sa Kanya, nakakaranas po sila ng kapangyarihan ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. Tama po ba? Alam nyo ito? Yes. Sino lang po yung nakakaranas ng biyaya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, yung pagtugon ng Diyos sa kanilang panalangin, yung nagtitiwala. Okay? And then, yung nagtitiwala, magagawa din po nila na ipagkatiwala yung kanilang buhay. Tama po? Pero kung wala po tayong tiwala sa Diyos, hindi po yan mangyari. Na ipagkatiwala mo yung buhay mo. Okay? Kaya, tandaan po natin maigi po, hanggang
kung nais po nating maayos ang ating pagiging Kristiyano sa harap ng Diyos, kalugdan tayo ng Diyos, ay itong dalawa na ito. Magtiwala and then ipagkatiwala ang ating buhay. Magtiwala sa Panginoon and then ipagkatiwala yung ating buhay sa Panginoon. So ang nais ng Diyos ay ipagkatiwala natin ang buhay po natin sa Kanya. Okay? O di ba? Sa Biblia ang marami pong verse na patungkol sa pagiging pag-aruga, katulad ng inahing manok, pastol, okay? So, ibig sabihin, protection, okay? And then, pag-aaruga, okay? So, di ba sinabi din niya sa Biblia, kayo nga, ang inyong mga anak, kapag humingi ng isda, ay bibigyan ba ninyo ng ahas? Kapag ang inyong anak ay hingi ng tinapay, ay bibigyan ba ninyo ng bato? Di ba hindi? Paano na ang Diyos? Kaya dapat ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Okay? So kung wala tayong tiwala sa Diyos, inulit ko po, hindi po tayo makagawa ng mabuti sa Diyos. Okay? Takot ka. Marami kang takot. Okay? Takot ka mawalan. Bible seminar na naman. Isang linggong Bible seminar na naman. Okay? Ambaga na naman. Para bang nawalan tayo ng maraming pera. Ano po ba yung sakripisyo? Okay? Ano po ba yung Christian living? Sacrifice, di ba? Okay. Saan ba nanggagaling ang gantimpala? Okay. Saan manggagaling doon ang bunga? Doon sa pagtatanim. Kung hindi tayo magtanim, meron bang umani? May makaani po ba? Wala. Okay, wala. So, ganun po. Kaya magtanim po tayo sa church ng mga sakripisyo. Ito po'y magagawa lamang sa merong tiwala sa Panginoon at ipagkatiwala po niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ito po ang Christian life, Christian living. Naintindihan po? Kaya alisin po ninyo sa inyong isip yung malayong malayo ang Panginoon. Nandun lang sa langit. Kaya, or sa simbahan lang. Pero sa panahon ng mga problema, wala ang Panginoon. Hindi po. So kung ipagkatiwala po natin sa Panginoon, o may tiwala tayo sa Panginoon, makaya po nating manahimik sa Panginoon. Okay? Kaya po nating manahimik sa Panginoon, kaya nating maghintay sa Panginoon. Okay? Kaya nating magtiwala sa sa pangako ng Diyos. Okay? Then, kung hindi po yan, tandaan po nyo may ito pong mangyari sa atin. Walang direction ng ating isip. Parang watak-watak ang ating isip. Watak-watak. Grabe naman. Parang ang lalim at ang Tagalog yan. Watak-watak ang isip. Hindi alam saan mapunta. Kung may problema, sino kayang lalapitan ko? Si kumare, si kumpare, si kapatid, o si gobernador, o siguro si mayor, siguro si kumparing, yung mayaman. Nako, sinasabi ng Biblia, sumpain ang natitiwala sa tao. Okay? So, ganun po mangyari. Watak-watak ang isip. Pero kung magtiwala ka sa Panginoon, ano ang sabi ng Biblia? Kaya mong, lumigaya ka. Mangyari po ba ito? Di ba? Anong ibig sabihin ng unang Thessalonica chapter 5 verse 16? Maggalak kayo lagi. So kung basahin mo po, paano tayo maggalak lagi? Na maraming problema. Tama? Lalo na doon sa mga may sakit na. Maraming takot, maraming problema, maraming kakulangan. Okay? So, maraming bayaran. Okay? So, paano magalak? Paano magalak? So, kilala niyo si Habakuk? Si Prophet Habakuk? Hindi? Okay, pakilala ko sa inyo. Sa Habakuk chapter 3. Okay?
Habakkuk chapter 3. Sunod po yan sa Nahum, Habakkuk, tapos ang sunod ng Habakkuk ay si Panyas. Okay? Mikas, Nahum, tapos Habakkuk na. Kita na. Chapter 3 po tayo. Itong si Habakkuk po, si Prophet Habakkuk, nakita po niya yung kapahamakan na darating sa Israel, na darating yung Babylonia, at wawasakin itong Babylonia. Okay? Itong bansang Israel. And then, walang ititira sila. Okay? Kaya sinabi na dito, wala na lahat. Wala na lahat ng bagay. Sunog na, wasak na, kinuha na. Okay? Nasamsam na. Okay? Pero si Habakkuk, nakasulat po dito, yung kanyang pananampalataya, yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Okay, tingnan po niyo sa Habakkuk chapters 3 verse 17. Okay? Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng mga bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Okay? Wala na lahat. Wala na makain. Wala nang bakahan. Wala nang ubasan. Okay? Wala nang makain. Okay, patay na. Pero in verse 18 sabay-sabay po tayo 3-1. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Ito po yung pagtitiwala sa Panginoon. Kahit wala na. Takot po ba tayo meron po bang narinig natin na mga Kristiyanong namatay sa gutom? Meron o wala? Wala, di ba? Okay, wala. Pero kahit na kung mamatay tayo sa gutom, takot tayo? Hindi, salamat. Makasama ko na ang Panginoon. Tama? Pero hindi po hayaan ng Panginoon yun dahil meron pa po siyang pinapagawa sa atin. Okay? Na magligtas pa tayo ng mga kaluluwang natitira na bilang para makasama po sa kanyang sa rapture. Okay? So, kung walang tiwala si Habakkuk sa Panginoon, paano ito niya masabi? Okay? Paano po siya magagalak? Dapat sobrang lungkot, puro iyak na lang. Pero ano ang nakalagay? Ngunit, gayon man, okay? Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Okay? So ito po yung 100% na nagtitiwala sa Panginoon. So, hindi po nababago ang puso po niya. Okay? Kaya, kapag magtitiwala tayo sa Panginoon, ang Panginoon po ay tutugon at hindi imposible pabayaan bilang anak ang kanyang mga anak. Imposible pababayaan. Katulad ng mga magulang, yung mga anak ninyo, pwede po ba pababayaan nyo? O may sakit? Pabayaan? O sa mga initan? O sa mga o walang kain? So, hindi pwede, di ba? So, kinalagaan natin sila, pinapakain natin sila. So, ganun po ang Diyos nagmahal sa atin. Kaya, tanda po natin maigi, ang Diyos ay ang hinihingi niya sa atin, magtiwala at saka ipagkatiwala. Halimbawa, kung si Noe hindi nagtiwala sa salita ng Diyos, pwede niyang tapusin ang barko, ang daong? Hindi. Sa loob ng halos 100 years, maraming manunuya doon. Talaga ba ang salita ng Diyos yung iyong narinig? Baka isip mo lang yan. O habang gagawa siya. So ano po, tao lang siya. Maaring ang kanyang isip ay meron pong minsan ay mag-isip siya.
Talaga ba? Talaga ba? Baka nagkamali ako, pero hindi po. Yung kanyang pagtitiwala sa salita ng Diyos ay hindi po nababago hanggang tinapos po niya yung daong. Sa kabila ng sigurado po, marami pong manunuya sa kanya. Okay? Wala tayong ulan. Wala pa tayo, hindi pa tayo nakaranas ng ulan. Walang ulan. Saan magagaling ang baha? So maraming manunuya. Maaring dumanas siya ng panunuya. Pero dahil nagtiwala siya sa salita ng Diyos, tuloy-tuloy po niya nang tinapos yung daong. Ngayon, nagkakamali po ba yung kanyang pinagkatiwalaan? Hindi, naganap. Kaya sino po yung namatay lahat? Yung walang tiwala. Yung hindi naniniwala. Okay? Kaya ang key point po natin dito, magtiwala at ipagkatiwala ang ating buhay. Okay? Kaya, di ba, yung mga burol, yung mga burol, mga bundok. So nakita po ninyo yung mga bundok. Nababago po ba sila? Umalis po ba sila? Hindi, di ba? Umalis po ba yung mga bundok? Wala. Ano bang mataas na bundok dito sa Cavite? Alam nga, pupunta tayo sa Bicol, then makita natin yung bundok mayon. Din sa Pampanga, ay Arayat. Okay. Dito sa Cavite, ano ng bundok na makita natin? Tagaytay na lang. Tagaytay. Hanggang ngayon, nandyan pa rin Tagaytay. Ano? Ay, Taal. Ay, wala nang Taal. Pumutok na. Ay, huwag niyo na isipin yun. Pumutok na yung Taal. Okay. Pero may bundok pa doon, di ba? Okay. Yung Taal na hindi pa pumutok. Okay. Baka sa December 31 yun. Siguro. Okay. So, sinabi sa Awit chapter 9, verse 10. Okay. Tingnan po, si Haring David po dito ay parang yung pagtitiwala niya ay parang sa yung bundok, burol. Okay. Sa Awit chapter 9 verse 10, Awit chapter 9 verse 10, Awit chapter 9 verse 10. Or, excuse me, Awit 121. Pwede po bang magkamali ako? 121 verse 1. So, si David po, meron pong karanasan ng sobrang hirap pag-uusig. 10 taon po siyang papatayin ni Saul, nagtatago. Okay? Pero nagtiwala po siya sa Panginoon. 121 verse 1. Okay. Basahin natin, 3 to 1. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Aking bang saklulo ay saan manggagaling? So yung mga burol, 1, sabi ko 1 lang. Yung mga burol, so bundok-bundok sila, di ba? So itingin, ibig sabihin, yung pagtitiwala niya, hindi niya pwedeng babaguhin. Kilala niya ang Diyos. Kilala niya ang Panginoon. Kilala niya kung sino po yung tunay nakatulong. Mula nung bata pa siya, naging pastol pa siya, okay? So, hindi lang si Samson ang pumatay ng mga leon at saka mga leon, kundi si David po isang bata na pumatay ng mga uso at ng mga leon. Then, napatay din po niya si Goliath. Okay? So, kung wala siyang tiwala sa Panginoon, paano magagawa ba niya yon? Okay. Bakit napatay niya ang leon, uso, si Goliath, si higanting Goliath? Bakit po? Sa isip ng tao, hindi pwede. Pero sa Diyos, sa kanyang pinagkatiwalaan, nangyari po yun. Bakit po? Dahil sa
Malakas siya? Okay, may magic siya? Hindi po. Dahil sa pagtiwala niya sa Panginoon, dun gagawa ang Panginoon. Okay? Kung magtiwala tayo sa Panginoon, gagawa ang Panginoon sa atin. Okay po? Maranasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kaya, so, huwag po niyong kalimutan, yung pagtitiwala sa Diyos, kapag mawala po sa atin yan, hindi po tayo makagawa ng mabuti sa church. Okay? Maraming dahilan. Hindi pa naman maubos yung dahilan natin. Ano? Kapag ayaw. Sister, tulong ka naman! Ay, sister, ganito. Ay, grabing ganito. Ang dami. Brother, tulong ka naman. Baka pwedeng ganito. Baka pwede ka. Ah, ganito. Ang daming ganito, di ba? Pag walang tiwala sa Panginoon, yun po ang mangyayari. Tama o hindi? Yes. So, hindi po yan tinatanggap ng Diyos yung ganito. Yan po ay suklam-suklam sa Diyos. Kaya sa chapter 21, awit chapter 21 verse 7, so tingnan po niyo yung puso ni Haring David. 21. Okay, 21 verse 7. 21 verse 7. Yung hari dito, si David po ito, ha? Sabay-sabay tayo, 3-1. Sapagat ang hari ay nagtiwala sa Panginoon at sa pamagitan ng tapat na pag-ibig ng kataasasan, hindi siya matitinag. So, sinasabi ng Biblia na in Acts chapter 13 verse 22 na si David po ang tao nasa puso ng Diyos, ang gagawa ng kalooban ng Diyos. Bakit po? Si David ang taong nasa puso ng Diyos. Nasa puso ng Diyos. Okay, laging nakatingin ang Diyos, laging nagbantay ang Diyos sa kanya. Bakit po? Sa pagtitiwala niya sa Diyos at ibinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang buhay. So, mangyari po ito kung kilala niyo ang Diyos. Kilala ba talaga niyo ang Diyos? Okay. Yung Diyos na kilala natin, siya po yung lumalang ng lahat ng bagay at nagligtas sa atin doon sa cross. Okay? Then, hindi po tayo iniwanan na parang ulila po tayo. Hindi. Emmanuel po siya. Kaya po ba natin pananampalatayanan na ang Diyos ay Emmanuel? Okay. Ipagkatiwala, kaya ba natin magagawang ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon? Okay. Kaya ito po ang pinakamahalaga sa ating buhay, yung ipagkatiwala natin. Magtiwala tayo sa Panginoon at ipagkatiwala din natin sa Panginoon ang ating buhay. Okay? Okay. So, benepisyo, kung magtiwala tayo sa Panginoon, maging matatag ka. Yes, maging matatag ka. Wala kang alalahanin. Nandiyan ang Panginoon. Emmanuel ang Diyos sa aking buhay. So, matatag ka. Kahit bagsak ka na, kahit maraming problema, kahit maraming alalahanin sa buhay, pero matatag ka pa din. Okay? Matatag ka pa din. Okay. Kawikaan chapter 16 verse 3. So, yung matatag ay siya lang nananalo. Okay? Tama po ba? Para hindi kayo agree. May manalo ba doon sa mga hindi matatag? Okay. Sa Kawikaan chapter 3, verse 16 verse 3, sorry. Kawikaan po. Sunod sa awit po yan. Kawikaan chapter 16. Okay. Okay? Okay, ito po yung pagtitiwala at ipagkatiwala yung buhay natin sa Panginoon, yung italaga. Okay, basahin natin. Sabay-sabay, 3-1. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong
mga panukala. Okay? So may plano tayo sa buhay. Okay? May plano tayo anong gagawin natin bukas, next, okay? Sa ating mga anak, sa ating trabaho. Okay? Marami tayong plano. Sa ating Christian life. Okay? So, pero hindi ito mangyari kung hindi ka matatag. Paano tayo maging matatag? Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating buhay at magtiwala tayo sa Kanya. Okay po ba? Okay. Kaya, yung unahin natin ang Diyos, ngunit unahin ninyo muna ang inyong kaharian, ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay idaragdag niya, lahat ng bagay idaragdag niya sa inyo. Okay? Some version. So, Bible din po yun ha. Pero ang iba doon parang hindi mahirap paniwalaan. Imposible. In verse 24, huwag niyong alalahanin ang bukas. Sapat na ang bukas na mag-alala sa Kanya. So, imposible bilang tao ay hindi tayo mag-alala bukas. Wala nang bigas. Wala nang pira talaga. Wala nang pambili ng gamot. Okay? Imposible. Nung si Abraham, nung sinabihan ng Diyos na magkaanak ka ng isang lalaki, tapos 100 years, 90 years siya, 80 years, 90 years, imposible na yon. 100 years, lalo na. Si Sarah, 90 years, wala na. 1,000 ang mangyari doon. Pero nangyari o hindi? Nangyari. Okay? Dahil ang Panginoon ay gagawa sa mga nagtitiwala sa Diyos para, tatatag ka sa ating Christian life. Okay? Kasi kung hindi po yan mangyari, hindi ka rin kung hindi ka magtiwala, hindi ka ipagtiwala yung buhay mo, imposible ka tatatag, and then, hindi ka makagawa. Okay? Hindi tayo makagawa kasama ng mga kapatiran na nagsakripisyo. Okay? Then, so, yung sa Kawikaan chapter 29, verse 25, 29 verse 25, so, yung safety, yung nagtitiwala ay laging safety ang ating pakiramdam. Okay? Safety. Okay? 29 verse 25. Okay? Basahin natin. 3 to 1. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Okay? Hindi po ito spiritual na pagliligtas, di ba? Ito yung pagtitiwala sa Panginoon. Ibig sabihin, iingatan tayo ng Panginoon. Okay? Iingatan tayo ng Panginoon saan man tayo pupunta. Ano man ang ating plano, gabayan po tayo ng Diyos. Okay? Di ba yun doon sa retreat center, doon sa Sixth Session, okay, yung runner, okay, na bulag. So, mayroon siyang gabay nakatali sa kanilang mga kamay. Kung walang gabay, saan papunta yung bulag? Okay. Doon na sa bangin. Takbo yun na parang babangga yung kanyang sarili sa pader. Okay, kasi wala siyang gabay. Ganun po tayo. Kapag hindi pa tayo magkatiwala, ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng bagay, para po tayo mabulag. Na ibabangga po natin yung ulo natin sa pader. Okay? Bakit po? Alam po ba natin ang bukas? Alam po ba natin ang mamaya anong mangyari? Hindi. Tama? Alam po ba natin mangyayari sunod linggo? Hindi. Sino nakakaalam? Diyos lang. Kaya, pagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Okay po? Kaya, safety po ang ating pakiramdam kapag magtiwala po tayo sa Panginoon. And then, yung magkaroon po tayo na parang kalasag. Okay? Yung kalasag ay pangsangga sa mga sundalo noong panahon ay kalasag ipagsangga sa mga pana, mga tabak. Okay, kapag walang
panangga, wala pong, hindi ka manalo. Okay? Hindi ka manalo. Patay ka. Okay, Kawikaan chapter 30 verse 5. Okay? So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano po ang mangyayari kapag magtiwala tayo sa Panginoon. Ito ay para sa salita ng Panginoon, para sa maayos na pamumuhay Kristiyano, magtiwala at ipagkatiwala ang ating buhay. Sa Kawikaan chapter 30 verse 5. 30 verse 5 po. Okay, sa 30 verse 5, sabay-sabay po tayong babasa. 3, 2, 1. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya ay kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. So, hindi natin nakikita ang Diyos kaya ibinigay sa atin yung Biblia. Kung hindi naman po tayo magbasa ng Biblia, paano po pa tayo magtitiwala sa Panginoon? Paano tayo magtitiwala sa Kanyang salita? Kaya yung salita po niya ay buhay. Okay? Dahil ang Diyos ay buhay. Ang Diyos na hindi nakikita ay nakikita natin sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Sa Kanyang salita. Okay. Kaya hindi po option na laging sabihin ng pastor, reading the Bible. Okay, may reading reading chart, di ba? Tayo. Parang naobliga ka lang, sinabi ni pastor. Kahit hindi naman nagbabasa, chinichikan. Pero alam ng Diyos, hindi ka naman nagbabasa So, hindi po. Bakit ibinigay sa atin ang Biblia? Hindi lang tayo maligtas para mamuhay po tayo sa Kanyang salita. Magtitiwala po tayo sa Kanya. Okay po? Kaya, kung walang kalasag, hindi ka manalo sa laban. May kalaban o wala? Meron. Pinakamalaking kalaban, yung ating sarili. Alalahanin sa buhay, kasalanan, So, yung ating sarili, hindi tayo manalo. Then, hindi tayo matitinag sa masamang balita o ang China, nagsabi na si Xi Jinping, gigirahin na niya ang Pilipinas. Ang hindi Kristiyano, siyempre takot na takot sila. Yung mga Kristiyano, matakot o hindi? Meron. Yung hindi nagtitiwala sa Panginoon. Okay. Dito po sa Awit chapter 112 verse 7. Hindi po, yung mga Kristiyano minsan ay hindi po nagtitiwala po talaga sa Panginoon. Kaya sinasabi ko to sa inyo para huwag po inyo kalimutan. Magtitiwala tayo sa Panginoon at ipagkatiwala natin ang ating buhay. 112 verse 7. 112 verse 7. Okay po? 112 verse 7. 112 verse 7 po. Sabay-sabay po tayong babasa. 3 to 1. Siya'y hindi natatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na sa Panginoon ay nagtitiwala. So paulit-ulit po yung verse natin Pagtitiwala, magtiwala, ipagkatiwala. Okay, bakit po? Ito po yung susi ng pamumuhay Kristiyano. Okay? So, siya'y hindi matatakot sa masasamang balita. Okay? Kung mabalitaan nyo, may cancer na ako. Ano kaya maramdaman nyo? Kapag wala kayong tiwala sa Panginoon, ano po? Mamamatay na ako. Prayer request. Mga kapatid, mamamatay na daw ako. May taning na ako. Kung na-diagnose na maraming sakit, kadalasan ng sakit natin ngayon, high blood, cholesterol, sugar, tama po ba? Matakot po ba kayo? Sino po yung may high blood at sugar? Number 1 na po ako doon. Lalo na kung asin na lang ang ulam. Hindi baboy ang nakaka-high blood. Yung walang pira. Okay. So, pero kung hindi tayo mabalisa, so mawala sa atin yung balisa. Okay? Bakit po? Nakalagay po sa Bible, hindi ginugutom. Kailan may hindi niya nakita ang mga anak ng Diyos na
nagpapalimos. Okay? Hindi niya ginutom yung kanyang mga anak. Okay? Pero, bakit sinasabing magtiwala, ipagkatiwala, magtiwala? Bakit po? Kasi ang behavior natin ay, ano po? Madali tayo makalimot eh. Okay? Kaya ang hindi pwedeng gawin natin, ito, tanda po natin ito, yung hindi natin pwedeng gawin. Okay? Okay. Ito po, sa Awit chapter 15, 2, yung bawal gawin. Okay. Dito na po tayo sa bawal gawin. Okay, bago tayo magtatapos, tatlo lang po ito. Para matapos, may 5 minutes pa ako. Okay? Yung hindi pwedeng gawin. Okay, Awit chapter 52. Okay, 52. Okay, huwag natin gawin. Sana, huwag gawin ng mga Kristiyano. Okay? 52 verse, okay, 7. Okay? Nakita na po? Verse 7 po. Hanggang verse 7 hanggang 9. Okay, basahin ko lang sa inyo. Masdan ninyo. Pagmasdan ninyo ang tao na hindi niya ginawang kanlungan ang Diyos, kundi nagtitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpapalakas sa kanyang nasa. Okay, verse 7 na lang mo muna. Ano pong hindi natin pwede pagkatiwalaan? Yung kayamanan. Kasi baka bukas wala na, bankrupt na yan, nasunog na yung bangkong inimbakan mo, sunog na. Okay. Nagpapalipad na yung China ng rocket. Anong pansalo natin? Pansalo natin ng mga rocket, wala tayong Iron Dome. Okay. Yung panlaban lang natin yung sa Bukawi. May mga baby rocket sila doon. Kaya tayo sa Cavite, saluin na lang natin. Ano yan, mangga. Saluin natin. Kaya pero, yung nagtiwala sa Panginoon, ano po, hindi po sa kayamanan. Okay. Kahit yung kayamanan, pag mamatay, hindi mo man din madala. And then, hindi mo rin hindi makapagligtas sa'yo. Okay. Sa araw ng kamatayan, okay, sa araw ng mga karamdaman, hindi makapagdugtong din sa'yo ng buhay. Kaya mapalayo ang iyong pananampalataya din doon. Sinabi ng Biblia, kaya huwag magtiwala sa kayamanan. Kaya pinasaway ni Pablo kay Timoteo yung mga mayaman doon sa unang Timoteo chapter 6 na utusan mo ang mga mayaman na hindi magtiwala sa kanilang kayamanan na hindi tiyak kundi sa Diyos. Hindi tiyak. Bakit? Hindi mo bukas, baka hindi patay na tayo o rapture na, marami kang naimbak na pira. Hindi muna ako, Panginoon, sa ibang. I-withdraw ko muna, itim lang, saglit lang naman yun eh. I-withdraw ko lang yun. Teka muna. Pwede magpaiwan ng 1 oras lang? Ay, hindi pwede. Okay? Kaya hindi pwede magtitiwala. And then, yung sarili, nakakatakot po ito. 1 Corinthians, sinabi ni sa 2 Corinthians chapter 1, yung magtiwala sa sarili. Kaya si Pablo, nakalagay sa Kawikaan chapter 3 na ang pagtitiwala sa sarili ay hindi pwede. Pero dito na tayo sa sinabi ni Pablo, saan siya nagtiwala? Kasi si Pablo yung kilala nating dakilang apostol. Pero bakit naging dakilang apostol siya? Maraming paghihirap, pagdurusa para sa Ebanghelyo. Okay? Pero, ano po ang sekreto po niya? 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Okay, tingnan po natin. Okay, para may isang verse pa tayo. Bago ito magpatapos, 1 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Okay, 8 to 9. 2 Corinthians. Nakita niyo na po? Nakita niyo na po? Ako hindi pa. Okay, chapter 1 verse 8 to 9. Okay. Basahin ko po sa inyo. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Isya,
sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Grabe, di ba? Ito po yung buhay ni Pablo. Kahit dakilang apostol siya, pero grabe po yung kanyang pagdurusal dahil sa Ebanghelyo. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Kay verse 9, so, sabay-sabay po tayo, 3-1, tunay na daman namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. So si Pablo, kahit anong mangyari, okay, hindi po na iniisip yung sakuna o anong mangyari sa kanya, kundi yung ipinagkatiwala yung kanyang buhay sa kanya, okay, sa Diyos. Kaya ito lang po para hindi magtiwala sa sarili. Okay? Kaya po nakakatakot yung magtiwala na sa sarili. Yung magtiwala na sa sarili, yung nangawala sa church, umalis sa church, dahil wala silang tiwala sa Diyos. Kaya nagtitiwala na sila sa sarili nila, umalis na po sila sa church. Okay? Okay, panghuli po, ang hindi pwedeng gawin ay yung Awit chapter 146, yung magtiwala sa tao. Ito pong hindi pwede nating gawin. Okay? Kasi ito po'y bitag po sa atin. Okay? Ito po'y opposite doon sa pagtiwala sa Diyos at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Okay, ito po'y opposite. Kaya huwag po natin itong gawin. Last verse, 146 verse 3-5. Awit 146 verse 146 verse, okay na? Last na yan. Huwag na kayo mag-alala. Last na to talaga ito. Awit 146 verse 3-5. Okay? Basahin ko sa inyo. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno. Okay, huwag magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Okay? Huwag magtiwala sa tao. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklulo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Okay, maligaya siya. Saan siya lumigaya? Kapag, magtiwala sa tao o magtiwala sa Diyos? Okay. Meron pong isang kapatira nagsabi sa akin sa isang church na napuntahan ko, dahil walang-wala na po talaga kami, bankrupt na po talaga kami, retreat pa. Sabi niya, anong gagawin natin ito? Wala na. Wala na po tayong pambayad sa registration o sa mga newcomers. Wala pa tayong pandiesel. Anong gagawin natin? Pastor, meron akong kapatid na milyonaryo. Anytime, bigyan tayo doon ng 1,000,000. Sabi ko, sige sa iyo na lang, sa kanya na lang yan. Para ka namang walang Diyos. Okay? Tao lang yan na walang kaligtasan. Ang hininga ay nasa ilong. Okay? Yung Diyos natin, hindi ba tayo nakita? Yung ating kalagayan ngayon. Kaya niraos po namin yung retreat sa maayos na hanggang katapusan. Then, marami pong naligtas. Sa bakit po? Dahil sa nagtiwala tayo sa Panginoon. So, ano ang ating pinaka key point ngayon? Okay, yung dalawa, magtiwala sa Panginoon at saka ipagkatiwala sa Panginoon ating buhay. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa inyong salita. Tulungan mo po kami sa aming Kristiyanong pamumuhay dahil sa maraming mga takot, kabalisa sa mga aming panahon ngayon, pagbahal ng bilihin, sa El Nino, or sa mga karamdaman namin sa sobrang init, maraming balisa. Pero ang aming Diyos ay Emmanuel, hindi po kami pinabayaan, nananahan po sa amin, hindi po niya kami iniwan kahit saglit lang. Kaya tulungan mo po kami na laging nasa isip namin at hindi mababago ka na magtiwala po sa Diyos at ang aming buhay ay pagkatiwala sa Diyos para makagawa po kayo ng maayos na Kristiyanong pamumuhay sa iglesia. At makagawa po kami ng tahimik sa iglesia, masaya kami na gumagawa sa iglesia, and then matatagpo kami sa aming pamumuhay sa iglesia, sa loob ng iglesia. And then maghintay po kami sa Panginoon na may masayang puso at
tahimik sa iglesia. Salamat Panginoon sa pagkakataon at sa inyong salita at sa biyaya ng inyong salita at magagawa nga po namin, pagkatiwalaan po namin ang aming Diyos. Salamat Panginoon sa pangalan po namin Panginoong Hesus namin tagapagligtas. Ito po aming dalangin. Amen.